Ang kapitang walang puso ay labis na umiibig sa asawa ng isa sa kanyang mga nasasakupang opisyal. Inasam niyang makasama si Katia sa di mabilang na mga araw ng kaligayahan. Ngunit isang biglaang pagsabog mula sa tagas ng gas ang nagkulong kina Katia at ng kanyang asawa sa isang naglalagablab na apoy na siyang kumuha ng kanilang mga buhay. Nilamon ng dalamhati, iniwan ni Ogniv ang militar at pumasok sa ilegal na bentahan ng armas. Ngunit may hindi inaasahang liko ang tadhana. 20 taon nang lumipas, napansin niya ang isang dalagang kawangis ni Katia, na tinutugis ng isang siga. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa bubungan. Ang sugatang mandirigma na si Ogniv, sinunggaban ng siga at binugbog ito. Hanggang sa ito'y mawalan ng hininga. Nanginginig sa takot si Masha sa kanyang karahasan, at ang kanyang gulat na ekspresyon ay waring salamin ng mga sandaling kinatatakutan ni Katia noon. Upang pahupain ang kanyang pag-aalinlangan, tinugtog ni Ogniv ang isang banayad na himig sa piano. Sa kanyang mapagmalasakit na titig at magaspang ngunit sopistikadong anyo, nakaramdam ang inosenteng dalaga ng kakaibang kilig na sumiklab sa kanyang kaluluwa, habang dahan-dahang gumuhit ang isang mahiyaing ngiti sa kanyang labi, tila ang ngiting minsang umagaw sa puso ni Ogniv nang ngumiti si Katia. Nag-aalala sa kaligtasan ng dalaga, iginiit ni Ogniv na siya mismo ang maghahatid pauwi kay Masha. Sa kanyang pagkabigla, ang tahanan ng tinutuluyan ng dalaga ay sa mismong bahay ng direktor ng ampunan na si Ira. Ang muling pagkikita matapos ang 20 taon ng 2 taong minsang may lihim na ugnayan ay kapwa nakagugulat. Ipinahayag ni Ira na si Masha ay anak ni Katia at Teniente Bogdanov. Matapos silang mawala, inampun ni Ira si Masha at isa pang batang babae na itinuring na kapatid nito. Pinayuhan ni Ira si Ogniv na lumayo kay Masha sapagkat nakatakda na itong ikasal sa anak ni Ira. Ngunit tumanggi si Ogniv at nagpa siyang ilayo si Masha ng mag-isa. Sa likod ng paghabol ng kanyang mga kaaway, natatakot siyang mapahamak si Masha kung mananatili ito. Sa harap ng mga mata ng lalaking minamahal pa rin niya, halos hindi makatanggi si Ira sa pagsusumamo ni Ogniv. Samantala, nararamdaman ni Masha na may kakaiba sa pagitan ni Ogniv at ng kanyang inang ampon, batay sa paraan ng pagsunod ni Ira sa bawat kahilingan ng lalaki. Kinabukasan, lumisan sina Masha at Ogniv patungo sa isang bahay ng kaibigan ng kanyang amang ampon upang pansamantalang magtago. Biglang bumuhos ang malakas na ulan habang sila'y nasa biyahe, kaya napilitan silang sumilong sa ilalim ng tulay. Masiglang nagkwento si Masha tungkol sa kanyang paglaki sa ampunan, at sa kanyang masiglang diwa, tila siya'y isang muling pagsilang ni Katia. Dahil sa matinding damdamin, nilakad ni Ogniv ang ulan upang pitasin ang isang persimmon para sa kanya. Matapos ang marahang pagkagat ni Masha, ngumiti si Ogniv at inilapat ang kanyang labi sa bakas ng labi ng dalaga sa bunga. Doon nagsimulang mabigani si Masha sa mas matandang lalaki na bihasa sa panliligaw. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang destinasyon. Agad nakilala ng may bahay si Ogniv bilang ang kapitan na minsang nagligtas sa kanyang anak mula sa putok ng kanyan, at masayang pinag-usapan nila ang kanilang nakaraan sa outpost. Lingid sa kaalaman ni Ogniv, ang babaeng ito rin pala, ang nagbunyag ng kanyang ugnayan kay Katia, na siyang hindi tuwirang naging sanhi ng trahedya. Habang puno ng pasasalamat ang may bahay kay Ogniv, ang kanyang anak ay kabaligtaran. Isa na siyang matuwid na alagad ng batas, at pulsigidong dakipin si Ogniv. Dahil sa kaugnayan nito sa kriminal na mundo. Subalit, sa pakiusap ng kanyang ina at dahil na rin sa minsang pagliligtas ni Ogniv, pumayag siyang huwag kumilos sa loob ng 24 na oras. Nang mapagtanto ni Ogniv na hindi siya maaaring manatili roon ng matagal, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na pekay ng ebidensya ng kanyang kamatayan. Nang matagpuan ng kanyang mga kaaway ang isang namamaga at basang bangkay, inakala nilang nalunod si Ogniv sa dagat at ibinaba ang kanilang pagbabantay. Sinamantala iyon ng mga tauhan ni Ogniv upang pagpapaputukin sila. Matapos ang madugong paglipol sa panganib, nanatiling nakatitig si Ogniv kay Masha na masayang naglalaro sa dagat kasama ang kanyang kapatid. Bagaman ayaw niyang lumayo sa dalaga, pinili niyang huwag siya isama sa gulo, at tahimik na lumisan ng mag-isa. Pagbalik ni Masha, agad niyang naramdaman ang pagkawala ng init ni Ogniv, at doon niya napagtanto na ito'y naging parang hininga sa kanyang buhay, isang bagay na hindi niya kayang mabuhay nang wala. Nagmadali siyang tumakbo, sinusubukang habulin si Ogniv, ngunit ang barkong sinasakyan nito ay tuluyan ng naglaho sa abot tanaw. Ang pag-iisip na hindi na niya ito muling makikita ay tila nagpadama kay Masha na wala ng saysay ang mabuhay. Walang pakundangan sa sigaw ng kanyang kapatid, tumalon siya sa malalim na dagat. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang kasintahang si Boreal sa tamang oras at iniligtas siya. Nangamba ang may bahay na baka ulitin ni Masha ang pagkakamaling nagawa ng kanyang ina at mahulog sa parehong lalaki, kaya't agad niya itong ipinaalam kay Ira, ang inang ampon ng dalaga. Naguguluhan sa pagitan ng naglalagablab niyang pag-ibig kay Ogniv at sa pagiging ina kay Masha, hindi matanggap ni Ira ang posibilidad na magpalakpakan ang dalawa. Tinawagan niya si Ogniv at inanyayahan ito sa kanyang tahanan upang mag-usap. Gabi ng pag-uusap, maingat na nagayos si Ira, naghain ng paboritong putahe ni Ogniv, at buong pusong ipinagtapat ang matagal ng pag-ibig.
Sa kabila ng panliligaw ng isang doktor sa kanya sa loob ng maraming taon, patuloy niya itong tinanggihan, dahil tanging si Ogniv lamang ang minahal niya. Ang kanyang pagsubok na muling makuha si Ogniv ay siyang pinakamababang sandali ng kanyang buhay, tulad nung araw na gumapang siya sa paanan nito, nakiusap, at nag-alok ng kahit ano para lamang manatili ito. Hindi napigilan ni Ogniv ang maawa sa kanya, ang buhay nitong tila nasayang dahil sa kanya. Ipinangako niyang susuportahan siya sa pananalapi, ngunit ang pag-ibig, iyon lamang ang bagay na hindi niya kayang ibigay. Hindi na nagpumilit si Ira, tanging hiling niya ay isang halik ng pamamaalam, na ibinigay naman ni Ogniv. Ngunit dumating sina Masha, ang kanyang kasintahan, at ang kanyang kapatid. Nakita ni Masha ang tagpong iyon, at natupok siya ng matinding panibugho. Bilang ganti, mariin niyang hinalikan si Boria at buong laya nilang ipinamalas ang kanilang lambingan. Napilitang ngumiti si Ogniv at bumati sa dalawa bago galit na umalis sakay ng kanyang kotse. Ngunit ang malamig na pagpapanggap niyang walang pakialam ay halos sumairal sa puso ni Masha. Pagbalik ni Ogniv sa kanyang silid, ibinagsak niya ang isang upuan upang mailabas ang galit na hindi niya kayang pigilan. Doon biglang dumating si Masha. Tahasan niyang sinabi na hindi niya kayang alisin si Ogniv sa kanyang isipan at nais niyang tumakas kasama ito. Doon lamang, sa pagdating ni Ogniv, niya lubos na naunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang nararamdaman niya kay Boria ay tila pag-ibig lamang ng isang kapatid, bunga ng sabay nilang paglaki. Dahil sa kapusukan ng damdamin ni Masha, hindi na rin tumutol si Ogniv. Hiningi niya sa dalaga na magpaalam sa kanyang pamilya at iparating ang kanyang paghingi ng tawad. Kinabukasan, buong tapang na sinabi ni Masha sa kanyang inang ampon na mahal niya si Ogniv. Sinampal siya ni Ira, umaasang magising ang dalaga sa katotohanan. Hindi niya makuhang isiwalat ang maruming kasaysayan sa pagitan ni Ogniv at ng ina ni Masha, kaya babala lamang ang kanyang naibigay, na delikado ang lalaki. Ngunit si Masha, bulag sa pag-ibig at inosente, ay hindi na muling nakinig. Pilit siyang pinigilan ng kanyang kapatid, sinabihang huwag magpadalos-dalos at inuyam na si Ogniv ay mas matanda pa kaysa sa kanilang ama. Ngunit si Masha, kumbinsidong naiinggit lamang sila sa kanyang kaligayahan, ay kinuha ang kanyang malita at naglakad palabas na puno ng galit. Habang palayo, napakasakit para kay Masha na makita ang pamilya niyang nagdurusa. Napaisip siya kung tama ba ang kanyang pasya, ngunit sa bawat bulong ni Ogniv ng matatamis na salita, sa bawat titig nitong ng paghanga, naglalaho ang lahat ng pagdududa. Naniniwala siyang lahat ng sakripisyo ay may halaga. Hindi niya kayang humarap kay Boria, kaya't tumawag na lamang siya upang humingi ng tawad, at ipagtapat na tatakas siya kasama ang tunay niyang iniibig. Nagulantang si Boria, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pati sa paliparan ay sumugod siya, umaasang mahahabol ang dalaga, ngunit tila itinalaga ng tadhana na hindi na sila para sa isa't isa. Sa gitna ng pagkawasak ng puso ng kanyang anak at pagsuway ng inang ampon, tuluyang bumagsak si Iris sa matinding dalamhati. Paggising niya, humingi siya ng aliw sa doktor na matagal nang may pagtingin sa kanya. Doon niya ibinuhos ang sama ng loob, na tila napakalamang ng tadhana, na sa kabila ng dekadang pagmamahal, hindi kailanman siya minahal ng lalaking mahal niya. Napabuntong hininga ang doktor, saka ipinagtapat ang sarili niyang pag-ibig na hindi kailanman nasuklian. Ganoon talaga, ang masayang kwento ng pag-ibig ay isa sa 1,000,000. Karamihan sa atin, basta tinatapon-tapon lang ng tadhana, tulad nila, dinala ni Ogniv si Masha sa isang isla sa Espanya. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang kalayaan, at ang bawat aspeto ni Ogniv ay naging isang palaisipang nais niyang lubusang unawain. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na ipinag-utos ang isang seremonya ng kasal, maingat ang bawat detalye na tila sinasalamin ang kanyang pagkahumaling. Naantig si Masha sa kanyang debosyon at naniwalang natagpuan na niya ang kanyang kaluluwa't kabiyak. Ngunit wala siyang kamalay-malay sa bangungot na kanyang pinasok. Piniringan siya ni Ogniv, hindi pinapayagang makialam habang binabago siya bilang isang nobya. Pagtanggal ng pirang, bumungad ang sarili niyang refleksyon, tila kakambal ni Katia, sa isang lumang belo, may laylay ng puntes na parang sapot ng gagamba. Napangiwi si Masha sa luma at kupas na itsura, nais itong palitan, ngunit tinanggihan siya ni Ogniv at mariing ipinagbawal ang anumang pagbabago. Iniutos niyang isuot niya ang anti-gong vestida at saka lumabas upang hintayin siya. Ngunit si Masha, isang modernong mahilig sa moda, ay labis ang pagkasuklam sa luma nitong estilo. Dumating siya sa seremonya na suot ang makabago't elegante niyang napiling damit. Nagngit-ngit si Ogniv at nagpasya siyang turuan ng leksyon ang suwail na dalagang ito. Sinunggaban niya ito at galit na sinabi, may 5 kang minuto para isuot ang puting vestida. Nakilala ni Masha ang damit bilang lumang gamit. Tumutol siya, ngunit ang matibay na hawak ni Ogniv ay walang puwang para sa pagtutol. Lumakad ang nobya sa altar na may bahagyang kunot sa noo, isang topi sa seremonyang hindi niya pinili. Iniabot sa kanya ni Ogniv ang mga lobo na katulad ng hawak ng ina niya noong ikinasal ito, at nanumpang hinding-hindi siya iiwan. Ngunit ang hindi matanggap ni Masha ay noong gabi ng kasal nila, tinawag siya ng kanyang asawa sa ibang pangalan. Doon niya napagtanto, siya isang pamalit lamang.
Ang pangalang kanyang narinig ay Katya. Hindi niya inakalang ang maltong sinusundan ni Ogniv ay ang mismong ina. Nagluwal sa kanya. Sa kahihiyan, binalak niyang sunugin ang Bestida, ngunit bago pa man magliyab ang apoy, isang malakas na sampal ang bumagsak mula kay Ogniv. Isinara ni Masha ang pinto ng silong at iniwan siyang nagsisigaw sa labas. Sumunod ka o itutumba ka. Sigaw ni Ogniv, sinisipa ang pinto hanggang sa mabasag ang kahoy. Nagtago si Masha sa isang sulok ng alikabok, nanginginig sa takot. Sa sandaling iyon, pinagsisihan niyang hindi siya nakinig sa kanyang inaamahan. Nangako siyang tatakas mula sa baliw na lalaking ito. Isang araw, palihim siyang nagtungo sa tabing dagat upang tawagan ang kanyang kapatid. Sa una, galit ang kapatid dahil hindi siya nakinig noon at pinilit pa ring pakasalan si Ogniv. Ngunit nang marinig niyang sinaktan siya nito, lumambot ang kanyang puso. Doon dumating si Ogniv, kaya agad na binaba ni Masha ang tawag at nagbago ng usapan. Hindi niya alam, narinig ni Ogniv ang bawat salita. Gusto niyang malaman kung ano ang binabalak ni Masha. Samantala, ikinwento ng kapatid ni Masha kay Boria ang sinapit ng dalaga. Labis ang sakit sa puso ni Boria sa kaisipang nahihirapan si Masha. Pinatawad niya ito sa pagtataksil at nagpas siyang puntahan sa Espanya upang iligtas siya. Tutol na tutol ang kanyang ina, sinabing si Ogniv ay isang baliw, ang siyang nagpasimuno sa pagsabog na tumapos sa mga magulang ni Masha. Wala raw laban si Boria sa halimaw na iyon. Ngunit lalong tumibay ang pasya ni Boria. Paano niya hahayaang manatili ang babaeng mahal niya sa kamay ng isang halimaw? Ang hindi nila alam, ang paglalakbay na ito ang tuluyang sisira sa maayos niyang buhay. Nag-text si Boria kay Masha upang magkita sa tarangkahan ng monasteryo sa hapon. Hindi inaasahan, nabasa ni Ogniv ang mensahe ngunit hindi nagpahalata. Sa halip, kalmado niyang itinuro ang telepono, may tawag ka. Pagkabasa sa mensahe, nagsinungaling si Masha at nagkunwaring mamimili sa bayan. Sa kanyang pagtataka, agad siyang pinayagan ni Ogniv. Ngunit sa halip na samahan siya, sinamahan siya ng bodyguard. Nang hindi naging maingat ang tagabantay, mabilis na tumakas si Masha, hindi alam na isa itong patibong. Habang tumatakbo, biglang lumitaw si Ogniv at hinaranggan siya. Nagkunwari si Masha na kalmado at sinabing naligaw lamang siya. Galit na galit si Ogniv sa kanyang pagtakas at nagpa siya ng tapusin ang laban. Pumasok siya sa monasteryo at walang awang sinaktan si Boria. Bagamat isa itong kampyon sa boxing, walang panama sa lakas ni Ogniv na sanay sa pakikidigma. Sa ilang suntok lamang, nawala ng malay si Boria, at binasag ni Ogniv ang kanyang binti, siguradong hinding-hindi na niya maisasama si Masha. Bilang paggalang sa ina ni Boria, hindi niya ito tinapos, dinala niya ito sa ospital. Nang makita ni Ira ang basag na katawan ng anak, ang pagdadalamati na uwi sa matinding galit. Hindi niya matanggap na ang lalaking minahal niya habang buhay ang siyang nanakit sa kanyang anak. Nangako siyang hindi patatawarin si Ogniv at maghihiganti. Tinawagan niya si Masha at isiniwalat ang kanyang paniniwalang si Ogniv ang tumapos sa mga magulang nito. Malungkot na hinarap ni Masha si Ogniv. Bakit mo nagawa iyo sa mga magulang ko? Ngunit malamig ang sagot nito, na sinungaling si Ira, nagseselos lamang at ayaw tanggapin na siya ang pinili ni Ogniv. Upang palayain siya sa damit na minana, inamin ni Ogniv na ito'y pag-aari ng kanyang ina. Lumaki siyang nasa military school, at hindi kailanman nakita ang kanyang ina. Gusto niyang isuot iyon ni Masha bilang simbolo, na naruroon ang kanyang ina sa kasal. Naantig si Masha sa kanyang sinseridad at piniling maniwala. Pagkatapos niyang makatulog, tahimik na umalis si Ogniv upang harapin ang mapanirang babae.